Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyo mahilig makinig ng mga horror story or mystery, mga ganyan. Or murder case, ganun. At kung may mga ganun din kayong story, send nyo lang dyan sa FB group natin or dyan sa comment section. So yun guys, simulan natin tong kwento ni Mika. Hindi niya talaga to kwento, pero sabi niya, na-intriga daw siya sa kwentong to. So, let's start. The Setegaya family murder case is so freaking intriguing to me. Late at night, may intruder na pumasok through the upstairs bathroom window. Inatake niya yung youngest child, then sinundan niya yung ibang tatlong family members hanggang sa lahat sila ay nasawi. After nun, the murderer stayed sa loob ng bahay for at least 2 hours. Possibly 10. Ginagamit pa yung internet nila, umiinom ng tea at kumakain ng ice cream galing sa freezer ng family. Yung killer nag-iwan pa ng several articles of clothing, including a shirt na 130 units lang ever ang nabenta. May blood at DNA na rin yung police from the killer. And it shows na yung haplogroup niya is common sa 1 in 4 Koreans, 1 in 10 Chinese, at 1 in 13 Japanese people. Pero ang pinaka-mind-blowing is yung bag na naiwan ng killer. May laman itong sand na makikita lang sa area around Edwards Air Force Base, which suggests na possible foreigner yung suspect. Mas creepy pa, iniwan pa ng murderer yung waste niya sa toilet without flushing it, and na-determine na investigators na yung last will niya consisted of string beans. They literally have every ounce of evidence you could ever ask for to determine kung sino ang pumatay sa Miyazawa family. Yet, 25 years later, wala pa ring answers. Complete reckless act, walang attempt to conceal anything, pero somehow nakatakas pa rin siya. Yung family home hanggang ngayon nakatayo pa rin sa edge ng park with police barriers para walang makialam sa scene. It's a case I think about a lot kasi yung killer is 100% still out there. Na-determined din around 15 to 24 years old siya at the time of the incident. Oh my gosh! Parang nakakasad din, no? Na sa sobrang daming evidence, still nandun pa rin yung killer sa labas. And so, very chilling niya kasi, guys, parang wala siyang takot kasi nga, 'di ba, ang dami niyang iniwan. Pati yung clothes na ng mga victim. Narinig nyo kanina, Chinese, Koreans, and Japanese na pinatay niya. Iniwan niya doon sa bahay ng Miyazawa family. 'Di ba? Tapos like parang para sa kanya, parang normal lang talaga yung ginawa niya. Para nga talaga sa kanya normal lang. Kasi imagine mo, ang dami niyang pinatay. Diba sobrang scary tapos sobrang nakakatakot kasi nga alam mo na nasa labas lang siya. Alam mong nandyan lang siya sa paligid. And anytime, pwedeng ikaw yung maging biktima niya. So scary. Grabe naman. Mas nakakatakot yung mga ganyan, yung mga serial killers. Kasi you will never know na baka ikaw na pala yung next victim. Kaya guys, don't trust anyone. Huwag kayong magtiwala sa smile, huwag kayong magtiwala sa basic human decency. Kasi yung mga yan, pwede nilang gawing mask yan. Pwede nilang gawing maskara yan para mabiktima ka. 'Di ba? Kaya nakakatakot magtiwala sa mga tao. Lalo na yung mga hindi mo kilala. Ako nga takot ako magtiwala sa mga kakilala ko eh. Dun pa kaya sa mga hindi ko kilala. Tsaka may times na yung stranger pa yung tutulong sa'yo, pero mas malaking chance yun pa yung mag-harm sa'yo. So yeah, nakakatakot guys. Tapos, what if bumabalik pa yung killer na yun dun sa scene sa bahay ng Miyazawa? Miyazawa na nga eh, pupuntahan mo pa. Charis, hindi. 'Di ba? May mga ganun kasi ako napapanood na nasasatisfied sila sa ganun. Nakakatakot. Super scary. So yun guys, if may mga ganun din kayong gustong i-share sa akin, kasi gusto ko rin makinig ng mga ganyang
case. Mas diyan ako natatakot guys sa mga crime scene, crime story. Tapos malalaman mo sa dulo na hindi pa pala nahuhuli. 'Di ba? 20 years. Hindi pa rin nahuhuli. Like, tsaka imagine 15 to 24 years old, nakailang tao na siya na pinatay, 'di ba? Tapos super scary kasi kaya niyang pumatay ng isang buong pamilya. Gano'n ba siya kalakas? 'Di ba? So yun guys, I hope you like this story. See you all on my next video. Bye-bye!